So, hindi ko siya inaasahan na wala doon dahil since pasok siya sa field of study as healthcare, so paano kaya yun na hindi siya naging kasama dito sa occupation? So, that is parang hindi yata parang walang match, no? Parang tinanggap ka nila pero saan ka papasok? Although meron doon na mga orderlies or yung mga patient services, pwede naman din. Hi guys, sobrang lakas ng hangin. Ayun. Ito yung may polar vortex sa Ontario. Negative. Dito sa kaya nakakalungkot kasi yung mga gumagano na snow sa bayan ay nahangin sobrang lakas. Kaya yan, pauwi na tayo guys galing school at ngayon nga ay January 21st. Ito na yung nalaman natin. I-share ko sa inyo yung nilabas ng IRCC tungkol sa mga occupations na tier 0, 1, 2, and 3 kung saan tayo ay pwedeng mag-qualify. Lumipad na yung takip ko sa ulo. Pag ito sa Philippines, ano na to? Bagyo. Wala nang pasok. Pero dito hangin lang naman to. Dahil malamig talaga. Ay, malamig pero hindi naman sobra. Pero sobrang lakas ng hangin. Hangin kasi pasalubong ako kaya natatanggal yung ito. Pero pag hindi naman pasalubong, para naman ako pinagulakan forward. See you guys, see you. Dito tayo sa bahay. Lipat na lang natin. Wag! O sige. Kasi maiit yung hawakan eh. Ready? Singa. Ready? Set. Go. Happy birthday to you. Yay! Hi guys! Welcome back to Jill in Can. So for today's video, ngayon nga ay January 21 na guys. So nagkaroon muna kami ng birthday celebration ng aking mother. So, first birthday niya dito sa Canada. Kaya, ayan. So, simple lang yung ating handaan. At salamat sa may nag-sponsor ng kanyang Jollibee. At yung cake binili namin mukhang red ribbon. Pero hindi siya red ribbon. So, ayun. So, maraming salamat sa mga nag-greet sa mom ko ng happy birthday. At syempre sa ating uncle na nag-sponsor para sa kanya yung pinsan niya dito sa Ontario, si Tito Effer. So, thank you. At, yan. So, simple lang yung ating birthday dito. Pagka okay na tayo, tsaka tayo bumawi ng mga iba-ibang klaseng celebration. So, okay na yun. Kasi galing din ako ng work. At, yun. So, nagmamadali din. Tapos, meron silang mga dental appointment yung mga bata dito. Dahil nga natanggap na yung Canadian dental plan nila,
Ayun, so nagkaroon ng cleaning, x-ray, consultation, yun ay free. Syempre, yan yung, I think napakita ko sa previous vlog, kung nailagay ko man, no, na natanggap namin yung Canadian dental plan. So, ito ay covered yung mga below 18 years old na anak at yung mga 65 years old na mga senior citizens yon. So, at yung mga ibang may disability ay covered din po sila dito. So, wala pong bayad yan. Service na yan. So, okay naman po dahil syempre, mahal din yung pa-cleaning at yung kung may feeling, no, kasama din yon. At ito nga, guys, January 21, ito na yung inaabangan natin lahat. Ano nga ba ang nilabas na Tier 2 or 3 na mga occupations na para sa pwedeng maging eligible tayo para ang ating family OWP, ang ating open work permit ng mga partners and spouses ay mabigyan ng renewal or ng open work permit dito sa Canada. So napag-usapan natin yan from my previous vlog. Kung hindi nyo pa po napapanood yan, please watch this video dahil marami po ang talagang nangangamba sa mga announcement na ito kung pwede ba yung asawa ko ay sa work na to, ganyan. So, marami talaga mga questions at salamat din doon sa mga nag-comment tungkol sa aking concern, sa aking mga anak na 18 and 19, yung mga suggestions ninyo guys ay napakaganda ng mga comments ninyo doon. We will still work out kung saan makakapasok ang ating dalawang 18-year-old at 19-year-old na anak. Ayan, so kung magiging visitor visa ba sila or magiging international student na ba talaga sila dito sa Canada. Kaya ba natin ang presyo ng international students? Yan, so dalawa yun guys, no? Kung ako nga international student, parang yung buong investment nandito na sa Canada dahil sa gastos ng isang international student na hindi biro ang tuition po dito. So ngayon nga ay tingnan na natin ang nilabas ng IRCC nitong January 21, 2025, kasabay pa ng birthday ng aking mother. Ang nilabas nilang mga occupations. So, Tier 0 and 1 na managerial, supervisory, levels in any field or industry ay pasok po kayo dyan. Wala pong problema. Marirenew nyo po ang OWP nyo because okay po yan. So, wala tayong masyadong iisipin po dyan. Pero sa Tier 2 at 3, titignan po natin kung ano-ano yung mga occupations na nakalist. So, ako po ay disability support worker, ang isa kong work. At ang isa ko namang work ay nasa daycare po ako, yung out of school care, as early childhood educator, dahil meron po akong background in education in the Philippines. At ako po ay level 1 dito ngayon. At ang isang work ko naman, so guys, wag po kayong mataranta sa aking maraming work, pero 20 hours lang yung nagaganap dyan in a week at minsan lang yung 24 hours, no? So, yung daycare ko or yung out of school care ko ay 3 hours lang per week ang kaya ko ngayon dahil nga sa schedule ng aking winter term. Tapos, yung aking work as disability support worker ay Monday, naisingit ko lang siya after ng aking class, tas meron Saturday. At yung isang work ay yung kids gym na kung saan ito yung pinakaunang work ko dito sa Canada na nagbigay din ng way para matanggap tayo sa ibang trabaho dahil wala nga akong masyadong work experience back in the Philippines. So, as is staff po ako ng kids gym at nagkaroon ako ng isang opportunity dito na mag-respite worker sa isang batang may disability. At yun yung naging way, kaya ako nakapasok ng isang job. So, yun lang po yung naging process ko dito. Pero ngayon, wala na po akong inaalagaan na bata doon sa kids gym. As staff na lang po ako ng kids gym na yun. So, ano ba ginagawa ng mga staff? Yung naglilinis kami, nag-check-in ang mga customers. So, kung may mga errands na gagawin, nagsiset up kami ng party room, naglilinis, ganyan. So, yun yung nakakapagod na work namin.
Ayun. So, kaya 3 yung work ko. So, ngayon guys, alin ba dito sa mga 3 to ay pasok sa aking tier 2 or 3? So, unang-una, tinignan ko kasi guys yung I was expecting na itong disability support worker, so since ang disability studies ay pumasok sa field of eligible na field of study as under ng healthcare, at yung education ay under din ng healthcare. So, ina-expect ko guys na ang aking disability support worker or community service work na trabaho ay pasok din sa tier 2. So, tinignan ko na po siya. Ito siya, tier 2. At kasama din yung early childhood education na tier 2 din po siya. So, kayo po ba guys, ano yung mga work nyo ngayon na currently sa tingin nyo ay pasok ba kayo sa tier 2, 3, or under kayo ng 4 and 5? So, remember, if ang work po ninyo ay under as a tier 4 and 5, ay hindi po natin marirenew yung ating asawa natin o yung spouse, or para magkaroon ng OWP or Open Work Permit sila. Kaya, kung may time pa tayo bago natin magkuha ang PGWP at yung mga foreign workers din, ay maghanap na tayo ng work na nandito sa mga tier na to. But yung tier 2 and 3 ay meron lang pong selected na occupations. So, titignan po natin guys kung alin dito ang mga trabahong ito. Papakita ko po sa inyo, although this is very much available sa website ng IRCC para sa inyo pong mas magandang pag-review at pagre-research. So, importante talaga ay nagre-research po tayo. So, eto po guys, ipapakita ko sa inyo. Ang maganda dito, isang website nakita ko, naka-arrange na siya according sa anong field. So, natural sciences, education, healthcare. So, mas madali nating makita. So, papakita ko sa inyo ito guys. Anyway, itong ang bango habang ako yung nagbo-vlog, nilagay ko tong, tsaka inon ko tong air humidifier. Ang bango niya. Ang bango niya, so essential oils yung nilagay dyan, no? So yung rosemary ba yun? O peppermint, ang bango. So habang nagbo-vlog tayo ay para tayong nare-relax. Habang ang karamihan sa atin ay na-stress sa mga announcement na ito. So mag-relax-relax din tayo and let's clear our minds. Dahil nga maraming mga bagay na nakaka-stress kayo, no? So ayan, nakuha ko to ng Christmas party sa isang work ko at ako yung nanalo nito. So, ito yun. Yeah, so thank you sa nag-provide ng gift na ito. Ayan, so tingnan na natin guys yung tier 2 and 3. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan guys, so tier 2 jobs is still eligible for a family OWP, NOC2 Group 22. So ito yung mga technical occupations related to natural and applied sciences. Andito yung mga aircraft instrument, electrical, avionics, mechanics, technician, inspector, industrial instrument technicians, electronic service technicians, electrical and electronics engineering technologies, construction estimators, industrial engineering and manufacturing technologies, mechanical engineering technologies and technicians, civil engineering technologies and technicians, construction inspector, occupational health and safety specialist. Ayan, so tignan na lang po natin dito. Marami po siya. Information systems testing technicians, user support technicians, computer network and web technicians, technical occupations in geomatics and meteorology, land survey technologies. Ayan, so madami po itong natural and applied sciences. At tignan naman natin ng NOC Group 32. Lahat po ito ay Tier 2, technical occupations in health. Andito yung opticians, licensed practical nurses, paramedical occupation, respiratory therapist, clinical perfusionist and cardiopulmonary technologies, animal health technologies or veterinary technicians, technical occupations in therapy and assessment,
denturists, dental hygienists and dental therapists, medical laboratory technologies, medical radiation technologies, medical sonographers, cardiology technologies, and electrophysiological diagnostic technologies and pharmacy technicians, other medical technologies and technicians, massage therapists, other practitioners of natural healing. So, yung meron po dito mga occupations na meron lang nakalagay other medical technologies and technicians. So, we have to look further into it. Ano-ano yung mga nakalagay dito sa other medical technologies. At sa NOC Group 42, ito yung mga frontline public protection services and paraprofessional occupations. Andito yung specialized members of the Canadian Armed Forces, early childhood educators and assistants. Ito po yung aking isa sa mga trabaho na sinasabi ko sa inyo, nasa daycare and out of school care po ako, kaya ito ay counted. At sa NOC Group 72, Technical Trades and Transportation Officers. So, andito yung mga contractors and supervisors, machining, metal, forming, shaping and erecting trades, contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations, contractors and supervisors, pipe fitting trades. So, meron din palang mga supervisors dito, contractors and supervisors, other construction trades. So, I think pagka nasa ganito ka, nasa technical trades and transportation office, usually, mga contractors and supervisors po kayo na level. So, machinist, tool and die makers, sheet metal workers, boiler makers, iron workers, welders, and related machine operators, industrial electricians, power system electricians, ayan. So, plumbers, steam fitters, gas fitters, carpenters, cabinet makers, bricklayers, insulators, construction, millwrights, and industrial mechanics, heavy-duty equipment mechanics, heating and refrigeration, air conditioning mechanics, railway machine fitters, elevator construction and mechanics. So, ito pong lahat, madami po sa technical trades na work. At ito naman ay natural resources, agriculture and related production, supervisors, logging and forestry, supervisors, mining and quarrying, contractors and supervisors, oil and gas drilling and services, agricultural service, contractors and farm supervisors, contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance, and horticulture. So, kung maalala nyo guys, yung asawa ko ay nagtrabaho as landscape artist. Pero hindi, kung halimbawa siya lang yung mag-a-apply nito, hindi po siya pwede dahil dapat contractor or supervisor siya. So, kung laborer na landscape artist ay hindi pwede. So, tier 3 jobs that's still eligible for family OWP. Andito yung mga sa occupations in support of health services, dental assistants, dental laboratory assistants, medical laboratory assistants, and other related technical occupations, nurse aides, orderlies, and patient service associates, pharmacy technical assistants and pharmacy assistants, other assisting occupations in support of health services, at occupations in education and in legal and public protection, elementary and secondary school teacher assistants, operations member of the Canadian Armed Forces, and occupations in art, culture, and sport, dahil nga nadagdagang sport, ganyan, so athletes and coaches, and general trades, concrete finishers, tile setter, plasterers, roofers, shingers, glaziers, painters, decorators, floor covering, residential and commercial installers. Yan, so ito po yan, pest controllers, fumigators, bus drivers, subway operators, and other transit operators, heavy equipment operators. Yan, so yan po yung mga nasa general trades. At kung occupation in natural resources, related production, underground production and development, miners, oil and gas well drillers, servicers, testers and related workers, logging machinery, fishing masters and officers, fishermen and women.
So, yun lang po. At hindi ko po nakita dito ang aking community service worker title na nakita ko noon kasama sa frontliners ng education or early childhood educator. So, hindi po siya kasama. Ayan, kung hindi rin po kasama yung mga trabaho nyo dito ngayon, ay pwede po tayong mag-inquire sa IRCC. Meron silang nilagay na contact number or mag-email tayo. However, syempre, kung ano yung nilagay na yon. Pero kung, if you want some clarification, katulad ng mga, merong lines na other health aids or assistance, mga ganon. So, we can ask for clarification siguro kung sa tingin natin dapat kasama yung trabaho natin dito. Ayan, pero syempre we cannot be assured kasi kung ano na yung nilabas nila, ito na po yun. At pag-isipan natin kung ano ba talaga yung, ano kaya yung pwede nating pasukan kung wala po tayo dito, ay hanapin natin yung mga trabahong ito bago tayo kumuha ng PGWP para po tayo ay ma-approve at yung ating OWP ay ma-approve din dahil sa atin po nakasalalay na ma-approve sila kung ang ating occupation ay nandito sa mga na-mention na ito. Ayan, so unexpected guys na wala talaga yung disability studies ko doon. Buti na lang, dahil actually talagang yung disability studies ko, I mean yung unexpected na wala yung work ko as disability support worker. So, hindi ko siya inaasahan na wala doon dahil since pasok siya sa field of study as healthcare, so paano kaya yun na hindi siya naging kasama dito sa occupation? So, that is parang hindi yata, parang walang match, no? Parang tinanggap ka nila pero saan ka papasok? Although meron doon na mga orderlies or yung mga patient services, pwede naman din doon. Yan. So, pero ako kasi, as disability support worker, nasa day program. So, parang hindi siya sa mga home care yung aking work or hindi siya sa facility. Ayun. So, yun lang yung medyo nakakapagtaka. Hindi ko lang din alam sa ibang classmates ko kung ganun din yung naiisip nila na bakit wala yung work namin as community support worker or disability support worker dito sa list na to, kung kasama naman yung field namin na disability studies. At yun, so buti na lang guys, itong early childhood educator ko, assistant o yung daycare assistant, meron niyang mga iba't ibang mga titles. So, hanapin natin guys doon sa NOC link nila at pwede nating i-search yung mga titles. No? Minsan, magkakaiba yung mga titles natin at nandun din yung mga main duties. So, kung hihingi tayo ng Certificate of Employment, be sure na i-mention doon ano yung name of occupation, yung main duties na na-mention. So, mas maganda kung talaga close talaga dun sa mga sinabi, dun sa part ng NOC na ito, yung mga main duties and responsibilities at yung title, no, yung title natin dito, kung yun mismo yung nandoon or equally the same doon sa job na nakaka-mention nila. So, importante po na Certificate of Employment or yung the job offer na ibibigay sa inyo ay nandun yung mga details na yun para tayo po ay ma-approve. At syempre, hindi po tayo immigration consultant. Tayo ay nagbibigay lamang ng information. So, if you want more further information tungkol sa mga clarifications nyo, mga further questions nyo, pwede po kayong mag-consult ng immigration officer, yung mga nasa RCIC, mga nagbibigay ng mga legal counsels tungkol po dito kung paano. At be sure na legit at hindi po kayo ma-scam sa mga pupuntahan ninyong mga consultants. So,
ito po ang ating pinaka-announcement from IRCC. At yan, so maraming salamat na lang talaga at nakapag-work ako sa daycare, out of school care. No, ito yung last na in-applyan ko na kung saan nag-try lang akong mag-apply, sinabi ko lang sa sarili ko, try ko kaya itong applyan kung may mag-hire pa ba sa akin bilang nasa child care. No, so dahil wala rin akong background. Pero actually guys, yung resume ko, kahit wala talaga akong background, nilalagyan ko siya ng mga ibang experience ko, like sa aking volunteer sa church, bilang teacher sa primary, sa mga kids, bilang leader sa mga group ng mga teachers, yan. So may mga ganong bagay akong nilagay. At yung kasama din doon yung educational background ko. So yun lang actually. Tapos syempre, marami tayong kids, yun, yung mga naging background ko. Ayan. So talagang thankful ako na tinanggap ko pa rin tong work na to kahit alam ko na medyo mahigpit yung aking schedule, no. So talagang yun yung inisip ko daw talaga na I need as much experience na mag-gain dito dahil nga wala akong background in the Philippines at ganun din para meron akong Canadian experience in the daycare setting or out of school care, Canadian experience sa disability support worker, at Canadian experience dito sa kids gym as a staff. Yun, so malaking bagay din sa akin to kahit na yun nga nakakapagod talaga. Pero syempre, no pain, no gain guys. Kaya kung ano man to mga pinagdadaanan natin, I think positive lang tayo guys. At ayan, so isa ding update ko ay yung aking asawa ay dumadaan sa butas ng karayom ngayon dahil let's pray na matanggap din yung kanyang work. So nagpunta siya ngayon sa Calgary at ilang weeks na itong series of interviews dito sa job na ina-applyan niya. At tingnan natin kasi ito yung final interview at next week malalaman natin kung nakuha ba siya. So medyo tight yung competition na ito pero let's hope and pray for the best. Syempre para sa family namin to dahil kailangan talaga natin yan. Syempre, para sa pamilya yan. So yun lang guys. So alam ko ganun din kayo na we all work for our family because alam natin na gusto natin ibigay yung magandang future sa ating family. Kaya ayun, kung meron kayong mga comments and suggestion, please put them down below. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe and please hit the notification bell para updated kayo sa aking next vlog. At thank you for watching kung nakaabot kayo sa part na ito and I'll see you in my next vlog. Bye! Lipat tayo ng upuan. That's why she's investing on her work.